Ito yung itinuro ko, ipinaliwanag ko sa part 12, di ba? Na lahat ng mga tanwin na ito at itong nun na ito na ganito ay kapag ang kanilang babanggain ay kahit saan sa mga letrang ito ay huwag niyong bigkasin na maging klaro marinig sa tainga ang ending nila na nun ang mga ito. Kasi silang mga ito ay magtatapos ito sa nun ng mga bawin. Maliban na lang kung ang kanilang babanggain ng mga letra ay yung mga ganito, mim, waw, ya, ra at saka lam. At yan ang praktisan natin kung paano natin bigkasin na yung nun na hindi maging klaro marinig sa tainga. Try natin. Praktisan mo ha. Sa taas ng yung parte ng loob ng bunganga natin na yung sa taas ba talaga, 'di ba? Dumikit ang dila natin kapag sinabi natin na min. At kapag ganun ang masabi mo, kapag sabihin mo ang min kabalik na dumikit ang iyong dila sa parte ng yung sa pataas sa taas na part ng kalooban ng bunganga natin, ay yun yung sabi ko na naging klaro basahin ang ending ng nun. Kaya kapag silang mga ito ay kapag babanggain nila ang mga ito, ay wag mong idikit ang iyong dila doon sa part ng iyong bunganga, doon sa taas ba, para hindi maging clear marinig sa tainga ang ending nila na nun. Halimbawa kasi ito ng pinapakita ko na min at saka nun, tapos itong nun yan siya. Tapos ang kanilang babanggain ay kaf, tapos ba, tapos kaf. Ito ay kaf. Ang kaf yan siya, yan. Kaya wag mong klaruhin sa tainga. Kaya yan yung sabi ko na kapag sinabi mo yan na min kabalik, ay dumikit ang iyong dila sa taas na parte ng yung sa loob ng bunganga natin, di ba? Kaya hindi ganon. Kailangan kapag sabihin mo ito na min kabalik, ay yung dila ay hindi makatats, hindi niya matats ang parte ng iyong bunganga sa taas. Ganito, pansinin mo ha. Min kabalik. Siya pa sa maginano na gagantong idila, ha? Gagantong idila siya sa pagritaan ng aling kung betunin kay Mebeya. Min kabalik. Kapag dumikit ang iyong dila sa taas na parte ng iyong bunganga, ay mabibigkas mo talaga na exactly na nun na min kabalik. Ganon. Kaya kailangan, yung dila mo ay hindi pwedeng makatats doon sa taas na part ng iyong bunganga kapag binigkas mo ang min kabalik. Kapag binigkas mo itong nun. Yan. Kapag alam mo na yan, isagawa kung paano bigkasin ang nun, ganun na rin lahat silang mga tanwin na yan ay ganun pa rin. Alam mo na. Kaya ito, bigyan natin ng halimbawa ha. Pansinin mo itong nun na babangga dito sa zay. Pansinin mo ha. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. Next, iba naman. Ito naman ang pansinin mo dito, itong double kasra na bumangga sa fa. Pansinin mo ha. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. Last na lang, ulitin natin. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. At dahil marami minutes na ang inabot natin, inshallah sa next part naman ipapakita natin ang iba't iba pang mga halimbawa. Damihan natin yung mga halimbawa ng mga tanwin na ito at nun na ito na babangga sa mga letrang ito at sa mga letrang apat na ito at sa ba na ito.
Madali lang naman itong apat na ito eh.